Sino yang kasama ni Vice Ganda, mga kababayan? Sino yan? Oh, hint ha, hint. Hindi ito si Berting Labra, mga kababayan. Hindi rin si Charis Pempenko. Hindi rin si Jake Cyrus. Walang iba, mga kababayan, kundi si Sandro Marcos. Oh, apparently, mga kababayan, BFF pala sila ni Vice Ganda. Ow! Aruy, 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 aruy. Si Sandro Marcos, mga kababayan, na pambato sana ni Admiral na maging presidente. Pangatlong Marcos sa presidente, mga kababayan. Si Admiral, na amiga din ni Vice Ganda. Naimbitahan nga si Vice Ganda, mga kababayan, dyan sa Malacanang. Kasama si Admiral at picture-picture pa sila. Parang best friends forever, mga kababayan. At dito andol pa sila sa entablado. Tutang-tuta si Vice Ganda, mga kababayan. Ito lang ang tuta na kabayo. Kaya naman pala, mga kababayan, kaya naman pala. That explains everything. Na tila baga, diba? Although na nagrally sila kahapon, mga kababayan, sa Luneta, pero with reservation. Ano ang reservation na ito? Huwag nating birahin ang Pangulo. Eto na ba ang dahilan, Vice Ganda? Ay, nako. Mas gusto pa nga nilang banatan, mga kababayan, ang si Sara Duterte kasi bangag. Ang mga taong ito, mga kababayan, ito mga tinatawag na hipokrito. The hypocrites. Dahil kahit anong sigaw nila, mga kababayan, na itigil ang korupsyon, itigil ang korupsyon. Kung nandyan, mga kababayan, sinusuportahan nila ang punot dulo ng korupsyon, walang mangyayari sa kasisigaw ninyo, mga ulul. Kaya, mga kababayan, panoorin po natin, ha? Oy, Madam Maharlika, hiramin muna natin itong video niya, mga kababayan, ha? Dahil, in-explain niya, mga kababayan, kung bakit, kahipokretohan, kaululan, itong ginagawang rally-rally kuno nila, mga kababayan, ng mga artista, kasama na si Vice Ganda kahapon sa Luneta. So, sigaw sila ng sigaw dyan, okay, na sigaw ng sigaw. Panagutin. Panagutin ang mga korap. Pero, hindi kasama si Marcos. Oh, Diyos ko, Lord. Sabi din ng akla, mga kababayan, ni sino nga ba yung ilong, mga kababayan? OG Diaz. Hindi naman namin pinapanawagan ang Marcos resign. Sa halip daw, mga kababayan, tutulungan pa daw nila si Marcos sa labanan ng kurakutan. Ay, naku! Panagutin ang mga magnanakaw. Ang sinasabi niya ni Kabayo, okay? Nasaan na ba yung screenshot ko na sinabi ni Kabayo? Petang Kabayo, huwag nyo sabihin pambabash yan, mga kababayan, dahil siya na mismo ang naggumawa ng pelikula niya. Siya na mismo ang bumansag sa sarili niya, mga kababayan, ha? Petrang Kabayo. So gagamitin lang din natin, mga kababayan, ang bansag niya sa kanyang sariling Petrang Kabayo siya. May sinabi si Kabayo, dyan sa EDSA, kasama yung mga tiwaling polis. Ay no, tiwaling polis. Mga tiwaling mga pare. Andun, mga kababayan, yung mga, Diyos ko, mga adictos, benedictos na pare. Yung mga pare, mga kababayan, na nagdala-dala ng kabaong dati. Ang sinisigaw doon, may isa doon na pare nagsalita na panagutin ang mga Duterte. So that rally is not really for the people. Nambudol pa sila, mga kababayan. Mayroong naligaw, mga kababayan, na mga Duterte supporters na pumunta doon. Biglang ano ba to? Puno ng dilaw, mga kababayan. Anti-Duterte rally. 50 milo sila. Mag-antay kayo sa totoong rally talaga kapag mapuno na ang bayan. Ang rally talaga nila ay para lituhin. Ayan ay para mapakita lamang. Okay, sabihin ko muna ang sabi ni Vice Kabayo. Parang ano pa, no? Sa rally, mga kababayan, give Marcos second chance. Ito siguro ang sinasabi, no, na funded na rally, no? Give Marcos second chance. Dahil wala ka talagang maririnig, mga kababayan, na Marcos resign doon sa entablado, mga kababayan, sabi diba? ni Vice Kabayo, kung magkakaroon ng magandang legasiya ang pangalan mo. Wow, ano pang legasiya? No more legacy, Vice Ganda. Ay, referring to Marcos. Kailan magkakaroon ng magandang... Umaasa pa siya, mga kababayan, na magbabago yan? Kalagitnaan na ng taon, mga kababayan. Legasiya ang pangalan ng mga Marcos, na kung saan... Ang legacy ng mga Marcos, pagiging, kurakot. Noong panahon na hindi pa presidente si Marcos, ang sigaw ni Kabayo, ang sigaw ni De Lima, ang sigaw ng mga pare, panagutin ang pamilyang Marcos. Diktador! Ngayon, give chance to dictator. Na magnanakaw bago pa kayo ipinanganak.
So, magkano kaya ang pinakawalang pera ni Lisa Tanas? Para kunyari, may magpanggap lang, yung mga kaparian, ni CBCP makakaliwa, sabi ni Evan Manalang. Kaya sabi ko sa inyo, ang nakakalungkot, sabi ni Tia Bambi, mukhang wala na talagang pag-asa. Kasi nakikita natin ngayon, dahil lumabas yung mga artista, sino-sino sa kanila mga binayaran? Ang sabi ni Vice Caballo, kung magkakaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo. Sabi niya kay Bangag. Maasa pa ang Caballo, mga kababayan, na magkakaroon ng legasya si Bangag. Guni-guni mo na lang yan. Ikulong mo lahat ng magnanakaw. Kasama sarili niya. Ang tagal na nilang nagsisigaw na si Marcos Jr., ang pamilya ni Marcos Jr., ang magnanakaw. Oo nga no. Nakalimutan, nagkamisya ba to sina Vice Ganda, mga kababayan? Nagka-amisya ka ba? Vice Fangit? Yung mastermind. Diba, Homer Spirit? Thank you. Siya nga ang mastermind. Pinsan niya si Romualdez si Lisa Tanas. Bakit gano'n ang sigaw ni Vice Ganda, ni Vice Caballo? Ngayon, mga kababayan, malamang naka-escape na yun si Tambaluslos. Baka tumakas na. Bigyan ng whole departure order yan. Ang question, nagkabayaran ba? Kung nagkabayaran, magkano? Kasi, kung mahal mo ang bayan, baka mayroong mga deal-deal dyan. Bakit mag-i-expect ka na sasabihin mo, ligasiya ng pangalan mo? Kailan magkakaroon ng mabuting ligasiya ang mga Marcos? Ligasiya ng pagnanakaw. Ligasiya ng pagiging. Sabi ni Vice Caballo, ipakulang mo lahat ng magnanakaw. Putang ina, si Marcos Jr. Talaga, mga kababayan. Kajutang Genemes na yan. Pinakajutang Genemes, mga kababayan, na narinig natin. Nanawagan ka, Vice Ganda, visceral pala. Hindi maganda Kay BBM na ipakulong niya lahat ang mga magnanakaw. Nakalimutan niyo na ba na ang sigaw ninyo kay Ngagba noong nakaraang eleksyon, kampanya 2022? Magnanakaw, Marcos, magnanakaw. Si Annie Marcos, si Sandro Marcos, ang pamilya niyan nabuhay sa pagnanakaw. 206 bones na nabuo nila ay galing sa pera ng bayan. Tapos ganon, ang anak sila ni Senior, mga kababayan. Ni Vice Caballo, sabi niya, nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko Lord. Yan talaga ang fishy part dyan, mga kababayan, no? Wala man lang, mga kababayan, pagsisisi, hindi nila sinisi si Marcos, bagkos, mga kababayan, ang kanilang ginawa para pa silang nagmakaawa. Na fight with us. Scholar, fight with us, mga animal kayo. The respect is there. Okay? Ang respeto nandyan kay Bangag. Talaga. Kung kang Duterte yan, mga kababayan, grabe, alis dyan, resign. Ganyan na ang mga sigaw-sigaw nila, mga kababayan. Mamamatay tao. Ganyan. Yan, kay Bangag. Save your legacy, save your face. Alam mo na, adik si Marcos Jr. Kaya pala, mga kababayan, no? Ang mga artista, mga kababayan, no? Na sumasali-sali dyan. Ang issue din sa kanila siguro, addictus benedictus. Ipa-hair follicle natin, mga kababayan, yung sumali dyang mga artista. Sigurado tayo dyan, mga kababayan, mayroong mga addictus benedictus yan. Alam mo nang magnanakaw. Hindi lahat, pero tapos mayroon. Tapos sasabihin mo, legasiya. Okay? Siguro legasiya ng pagnanakaw. Mga kababayan, bakit? Bakit? Kasi, mga kababayan, ito na nga, mga hitad. Dahil last year, December, nag-chami-chami. Si Caballo, ito yung picture, si Butod, mga kababayan. Admiral. Isang event. Naka-duster. Dito sa... Bakit yan si Admiral, mga kababayan, laging naka-duster? Manila Film Fest 2024. Ang kamay talaga niya, ni madam, mga kababayan. Tingnan niyo ang kamay, no? Parang, hindi proportional sa kanyang katawan, mga kababayan. At ang haba, mga kababayan, parang na-stretch. Yan, nag-chami-chami sila dyan. Dahil kaya may respeto na siya kay Bangag at kay Satanas. Ang pinakita niya picture yan, nasa likod, sa background. So, question, si Vice Caballo ba ay para sa Pilipino? Hindi. Talagang hindi. Hipokrito, mga kababayan, Kung meron siyang lakas ng loob na mag-resign, manawagan mag-resign si BBM, baka humanga pa tayo. Kahit manawagan siya, mag-resign din si Sara Duterte. Pero hindi Nasa harapan na niya, mga kababayan, ang kabangagan. Parang, excuse me, BBM, excuse me ha. Kayo mga kurakot, kayo dyan, mga maliliit. Ganyan, mga kababayan. Samantalang yung napakalaking responsable, mga kababayan, sa nangyaring, kurakutan dito. Hindi niya nakita.
nakita niya. Pero, nagbulag-bulagan si Vice Ganda. Hindi siya para sa Pilipino dahil peke yung naganap nilang yung EDSA nila. Hindi sila nanawagan para panagutin ang mga kawatan. Talaga? Ang tunay na kawatan, ang presidenteng Bangag Marcos. Okay? So, question, magkano ang naging bayaran? Dahil in the past, mga kababayan, hindi lang yan. Tignan natin to. Okay? Sige, pakita mo, mahalika. Na, si Sandro pala, nakita ko lang ngayon, sa isang event, nagyakapan pa sila. Nagyakapan pa. Nagyakapan pa! Yan yung pinakita natin kanina, mga kababayan, ha? Si Kabayo, ayan, no? Nagkakasabit-sabit na ito si Adictus. Nang lumaki sa... Kasama si Vice Ganda, yung pinakita natin earlier, mga kababayan. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ang naganap, I just don't know kung anong mga, may update pa ngayon, andiyan pa rin ba sila? So, ano naging role nitong mga artista na ito, mga influencer na funded pa, mga kababayan, na kaya dumami sila ng ganun, 50,000 daw. Dahil panay promotion, mga kababayan, ikaw ba naman? Yung mga funded yun ng mga eskwelahan, mga kababayan, maraming kabataan, di ba? Yung mga taga-UP, yung mga makakaliwa, tapos mga fans ng mga artista, mga pinklawan. Pero 50,000 lang, mga kababayan. Kunyari, nananawagan, na nagsalta doon katulad ni Catriona Gray. Isa din yan, mga kababayan, hair follicle din natin yan. Di ba? Sino pa? Yung Maris Racal, na dati, galit sila sa mga Marcos. Anong tawag dyan? Hindi yan protesta para sa taong bayan. Yan ay propaganda. Selective protest. Or fake protest para sa, hindi para sa inyo. Para, ang nangyari talaga, no? Parang, binigyan nila ng second chance si BBM. Yan. Kung sino pa yung ayaw na ayaw kay Ngagba dati, mga kababayan. Siya pa ngayon nagtatanggol. Hindi natin alam kung magkano, ilang milyon ang binayad ni Lisa Tanas, ni Sandro Marcos, na huy kayong mga artista, magpanggap kayo doon na kunyari, di ba? Ganito yung nananawagan kayo na panagutin yung mga magnanakaw. Diba? Kung totoo man lang, wala tayong ebidensya dyan, mga kababayan, si Maharlika nagsabi, ha. Kung totoo man lang, ha, na tumanggap kayo dyan, mga artista na nagpunta sa Luneta. Kung sino man sa inyo dyan ang tumanggap ng pera para suportahan ang mga Marcos, kayo ang kurakot, parte kayo ng kurakotan. Hipokrito kayo kung totoo man lang yon. Ang sigaw nyo, anti-corruption, tapos yun pala, kung mayroon mang tumanggap sa kanila, mga kababayan, ng suhol, galing, ha? Galing alam nyo na kung sino pinaano nila, mga kababayan, pinapabango. Saan galing yung perang yan? Galing din yan sa corruption, mga kababayan. Parte kayo ng mga kurakot, mga animal. Hypocrites! Ganyan, deflection yan eh. Diba? Yan ang dramatization ni Marcos Jr. na Kaya, mga kababayan, ang nakakaduda lang dito, mga kababayan, bakit may reservation sila? Protest with reservation? Bawal batikusin ang mga market? If hindi daw sa presidente, sasama sa rally. Kasi dapat daw panagutin ang mga magnanakaw. So, deflection, nililihis nila yung issue. Kay Bangag at kay Lisa Tanas na kidnapper, snatcher, lahat na kawatan kay Tambaluslos. Very general yung statement ng mga artista na panagutin natin. It's the same thing na mga putang ina kayo, mga paring tiwali. Mga pukinang ina ninyo. Hindi pa kayo namatay na mga paring mga jablo. The reason why bilang isang Katoliko, isinusuka ko ang mga paring jablo. Oh no. Sana mayroong rules dyan, mga kababayan, ang yung simbahan. Bilang ako, mga kababayan, parte ako ng Katoliko. Pero hindi ako sang-ayon na yung mga pari nagpapa-identify, mga kababayan, ng pari, and then sumalasali dyan sa mga protesta, dyan sa usaping politika. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi, mga kababayan. Kung gusto niyong sumali, alisin niyo ang inyong sutana na kasuot pari pa talaga, mga kababayan. Nagpapa-identify ang laki ng cross, mga kababayan. Magdamit kayo ng ordinaryo. Huwag kayong magpa-identify na pare. O mas mabuti, umalis na lang kayo. Paging rallyista kayo o pumasok na lang kayo sa politika. Huwag niyong gamitin ang simbahan.
bilang kasapi ng miyembro dyan mga kababayan sa Simbahang Katolika. No-call out natin yan. Lahat, dahil may mga mabubuti pa rin pare tayo natitira. Kahit pa pro mga kababayan, iwasan nyo na lang usaping politika. O kung hindi maiwasan ang usaping politika, huwag kayong mag-mention na lang ng mga pangalan na politicians. Sawa na ang tao mga kababayan Sawa na ang tao sa araw-araw nating nakikita mga kababayan ha. Problema natin sa TV, problema natin ang politika. Dito sa ating bansa mga politician. Tapos pupunta ka sa simbahan mga kababayan, politika pa rin pag-uusapan. Yan na lang ang time mga kababayan na relief from this kabaliwan mga kababayan na nangyayari sa ating bansa. Tapos ang pari at politika pa rin ang pag-uusapan, Diyos niyo. Kaligtasan ang gusto namin tungkol sa Diyos. Lalong-lalo na ito mga paring mga anti-Duterte mga kababayan. Grabe. Bukang bibig, JK. Deflection. Nililihis nila ang issue kay Bangag. Kasi sabi nga ni Kabayo na may statement siya na kung kung mag-iwan kayo ng ligasiya, panagutin na magnanakaw. Si Marcos Jr. ang pinuno ng budget insertion. Pinirmahan niya mga kababayan. Dapat sana mga kababayan, yung nakita niya ang daming insertion, ang dami pang mga kababalaghan. Sana hindi niya pinirmahan. Nag-reenacted budget na lang sana. Pero hindi ayaw nila dahil andun mga kababayan ang pondo nila para sa eleksyon. Sabi ni MJ Amador, pareho tayo Marlica, not proud to be a Catholic. I know. Dahil sa ganitong klaseng mga pare, ginagamit itong mga artista ito, mga Pati madre. May masamang karanasan din tayo mga kababayan sa paaralan dati. Mga madre mga kababayan ang nag-handle ng school. Grabe, para talaga mga matrimonyo mga kababayan. Parang yung ang mga ugali, Diyos ko Lord. Hindi naman lahat ha, pero bakit grabe mga kababayan, hindi malunok ng Masasabi mo talaga, madre ba ito? Influencer, kung sino pa kung sino pa mga pumunta. Magkano yan? Nasa kanila trillion budget. Ilang milyon ang binayad sa mga nagpabayad na mga artista. Kasama yan sa korupsyon Ang ginawa nila, kung tumanggap sila dyan mga kababayan wag na lang natin sabihin bayad, kundi allowance, pocket money, or gift. Kasali rin kayo sa kurakutan dyan mga sumasali laban daw sa rally sa laban sa korupsyon, Diyos ko Lord. Peking pakikibaka, drama-drama mga... Mabuti ba sa Davao, kumain lang ng lechon baka. Tapos, ang sabi pa ng mga kababayan, Jody Santa Maria na nandyan sa Luneta, Andyan siya, rally mga kababayan. Pro Marcos rally. Pinatikos siya si Sara Duterte mga kababayan na, bakit kailangan daw pumatay ng maraming baka? Ang bawat buhay daw ng baka mga kababayan, pa rin katumbas daw ng isang buhay din daw. Tapos, nagluto ng, mga kababayan, beef steak. Hypocrites. Sa pakitang tao para sabihin na sila ay kinukundina nila ang pagnanakaw pero ang pinuno ng kawatan ayaw nilang panagutin. May pinangalanan ba? Pinangalanan ba ni Kabayo ng mga artista si Zaldico, si Tambaluslos o kung sino, di ba? Wala, dahil amo nila sa ABS-CBN mga kababayan. Very general yung kanilang statement. Propaganda. Wala nga, di ba? Ilan ang binayad sa grupo ng mga kaparian sa EDSA? Tapos ang sabi, hindi naman ito bayad, offer ito sa simbahan. Simbahan kanino? Ilang milyon. Kaya kung pwede nga lang, magtayo ako ng sarili nating relihiyon. Kaya nga isa din ng religion mga kababayan nagiging negosyo May kurakutan din dyan. Although nasa Bible mga kababayan, pero yung 10%. Pero minsan naiisip natin, kailangan ba talaga ng Diyos ng pera? O kailangan yan ng mga nagpapatakbo sa simbahan mga kababayan? Hindi ba pwedeng, na lang, kusang loob? Wag na lang natin yung issue mga kababayan dahil... Pero isa lang ang sigurado, hindi kailangan ng Diyos ng pera mga kababayan. Kaya, kahit wala kang pambigay, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Walang relihiyon ang makakasalba sa iyo mga kababayan, kundi ang sarili mo mismo, as long as naniniwala ka sa kataas-taasan. Pagtatayo ako yung relihiyon na tunay para sa Diyos at sa bayan. Ito ay kanilang mga drama-drama. Itong mga bayarang artista na ito, mga palangga, they are what? Political entertainers. Dramatization lang. Acting lang. Ginagamit nila yung kanilang influence, yung kanilang mga fans o kanilang mga sikatan, hindi para
dahil may panindigan sila. Kung di para sa kanilang sariling agenda na hindi natin alam kung ilang milyon ang binayad ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas dito sa ginawang eksena ng mga artista. Sino yung mga artista? Nagsalta, dating iba dyan, mga hardcore. Laban sa hardcore, mga anti-Marcos. Ngayon, ayaw nilang banggitin ang pangalan ni Marcos na lumayas ka dyan, putang ina mo, Marcos, ganyan. Masyadong halatang halata ang ginawa ng mga artista, ng mga makakaliwang grupo, kasi ito mga putang ina mga pati ang apo ni Ninoy Aquino, mga kababayan, yung patpatin, parang si Pido Dido. Hindi ito anti-Marcos rally. Pati si Renato Babalo, mga kababayan, ha, hindi ito anti-Marcos rally. Ayun, mga kababayan, natamaan ng bato sa mukha. Buti nga. Na ito, ang sigaw nila, panagutin si Duterte. Ando doon na nga sahig eh. Ang nagnakaw si Tambaluslos, si Saldico, si Marcos Jr., si Lisa Marcos, tapos si Duterte ba, si Inday Sara ba ang nakaupo? Ayaw nga. Yan ang sigaw nila, mga kababayan. Duterte, resign. Tapos bigyan ng budget ang opisina Duterte, niya. panagutin. So itong mga artistang ito, ang mga artista dyan, hindi natin alam kung magkano, ilang milyon ang binayad galing sa kaba ng bayan Diyos ko, para sila mag-acting-acting dyan. Now, kung mapatunayan na yun, tumanggap yan na dapat kasuhan din, mga kababayan. I-analyze nyo. Sila ba ay mayroong ambag sa inyo sa pakikipaglaban? Yan si Vice Ganda, wala yung ambag. Ipagpalagay natin, mga kababayan, na hindi tumanggap yung si Vice Ganda. Dahil may pera na yan eh. Pero mukhang sumama lang siya dyan, mga kababayan. In behalf, mga kababayan, sa sa kanyang istasyon na tinatrabahuan siguro. Ewan na natin. Sigurado tayo, mga kababayan, mapapaboran nito ang ABS-CBN. Sila ba ay, para sa inyo? At kayo sumusuporta sa mga putang inang yan? Hindi. Okay? Hindi sila para... At besides, mga kababayan, ang amo nila, mga kababayan, part owner ng ABS-CBN, Romualdez. Para sa inyo, mga kababayan, dahil ito ay ginawa nila para kontrolin ang rally-rally na yan. Di ba? Kunyari, madami. Ang dami naman pala. Ang palalabasin nila, sasabihin ni Bangag, ay, binagbigyan naman kayo. Nag-rally-rally naman kayo. Laban sa korupsyon, eklabos. At kami naman ay sang-ayon sa inyo. Sa mga ganong klaseng laban ninyo. Pero may nangyari ba? Wala. Mayaring nangyari, may nagkabayaran sa likod ng camera. Nagkabayaran. Speaking of bayaran, mga kababayan, nakita yung interview ni Chavit Singson. Ang sabi niya, mayroon daw nag-confess, mga kababayan, na isa doon sa mga ng gugulo, ng riot, mga kababayan, na binayaran lang daw sila. At ang niname drop daw ng mga taong iyon, mga kababayan, ay si Admiral at si Tamba. Okay. Si Singson ang nagsabi, Chavit. Kunwari, meron silang pinaglalaban, pero ang pinuno ng demonyong katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay wala silang ginawa. So, pakitang tao ang kanilang ginawa. Dalang intensyon, maari ang karamihan sa kanila ay binigyan ng milyon-milyon. Anong ginawa ni Catriona Gray? May nangyari ba? Hindi panagutin natin ang magnanakaw. Sino ang magnanakaw? Hindi ba si Bangag? Pababae. Kaya parang walang mga kababayan, no? Parang bumabaril lang na kung saan-saan, mga kababayan. Wala silang target. Hindi man lang mapangalanan ang mga magnanakaw, mga kababayan. Dapat si Marcos Jr. Pero anong sinasabi nila? They're concerned with the legacy. Apparently, hindi nila nakikita si Marcos as magnanakaw dahil ang panawagan nila samahan ka namin. Lalabanan ang mga magnanakaw, Diyos ko. Samahang babangag, Diyos ko, Lord. Nagkaroon ng legacy na maganda ang mga Marcos. Maliban sa aside from sa pagiging magnanakaw, adictus, kawatan, kung ano-ano pa. Ito ay para linlangin ang taong bayan. Gaguhin na naman kayo. Wala nang pag-asa ang bayan natin dahil hindi kayo lumabas lahat. Gerald Ibea, yung isang Channel 5 reporter, binotata ng mga ralista. Nagbintangan pa, mga kababayan, ang mga daw, pro-DDS daw ang nanggugulo doon sa Menjola. Meron, I think, galing daw doon sa kampo ng mga DDS. Yung isang nakamotor doon sa probinsya. Saan probinsya yon? Sa Leyte ba yon? Na hinarangan ng polis, ayaw silang pasukin doon sa place na yon, na kung saan ang sinasabi ng ating kababayan na bakit kailangan namin ng permit?
Eh yung mga magnanakaw, yung gobyerno magnanakaw, nagkaroon ba ng permit? Binigyan ba sila ng permit para magnakaw? Leyte ba yun, Palangga? Baka papasok sa lugar ni Romualdez. Yung ating kababayan, nasabi, okay? Na sinasabing, papasukin nyo kami. Kami yung nagpuprotesta. Pare-pareho tayong biktima tayo. Kayo, ninanakawan kayo ng gobyernong ito, yung pulis na babae. Sabi ng kababayan natin, I think that was Leyte, sa bayan ni Tambaloslos, na sinasabi na what? Sinasabi niya na pare-pareho tayong biktima dito ng gobyernong Marcos, ng amo ninyong magnanakaw. Correct. Diba? Sabi si Vice Caballo kasi ay anti-Duterte. This is not about kung Duterte ka or what. Supposedly, kababayan, not about pro Duterte or what. Pero ito mga tao sa Luneta, mga kababayan, it's all about anti-Duterte. Mas pipiliin pa nilang kampihan ang kurakot, mga kababayan, kaysa mailuklok ang Duterte. Gusto nilang mag-rally. Legitimate yang nagalit sila sa korupsyon, mga kababayan. Pero, na-realize nila kapag babagsak si BBM, ang papalit ay si Sara. Kaya walang silbi, mga kababayan Andun sila sa dilema. Saan tayo? Sa magnanakaw pero hinahayaan lang tayo dito sa ating mga kababuyan? O kung pasisipain natin itong magnanakaw, mga kababayan, ang papalit ay isang Sara Duterte na bata etong ating mga kasindatuhan nila, mga kababayan, yung kanilang mga kampanyang masisilip na mayroong mga kababalaghang mga ginagawa. Etong mga kakaliwa, nadudurog, mga kababayan, ang mga NPA. Saan tayo? Ang isang magnanakaw, nahahayaan lang tayo? Pero gusto nating umalman na tayo dito sa ninanakawan tayong lahat. Yan ang kanilang dilema, mga kababayan. Hindi Laila dilema, kundi dilema. Ang pinag-uusapan natin dito, na panagutin si Marcos Jr. Bakit mo pananagutin si Duterte na doon na nakakulong na? Hindi ba kayo masaya, mga putang ina, na walang nagawa mismo si Amy Marcos, na pinaniwalaan nyo pa kayo, mga Duterte supporters? No, kami hindi, never. Hindi pa ba sapat na ikulong si Duterte? Hindi pa sapat na hindi bigyan ng enough budget ang Office of the Vice President? Tapos, ang nagnakaw si Martin Romualdez, si Saldico ang panagutin, mga Duterte. Ay, mga buwang kayo. Baliw. Tapos, ang pumirma, mga kababayan, sa nakawan ng mga buhaya. Marcos. Baliw kayo. At mga buwang at baliw kayo na ito mga nasa Luneta. kay Amy Marcos. Tandaan nyo yan. Never kami naniwala dyan kay Amy, never. Never again to Marcoses. Kahit pa'y, totoo yan si Amy, mga kababayan. Wala na kami tiwala. Beautiful Life, si Caballo ang abo, si Tambi. Ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila para protektahan si Marcos Jr. Kunyari, lumabas na yung mga tao, ayan, nagsigaw na para panagutin. Ang sigaw-sigaw nila, may napanagot ba ngayong araw? Wala. Nauna pang nakulong, mga kababayan, ang mga realista. May namatay pa. Ilan ang nakulong at namatay na kurakot? Itlog, mga kababayan. Itlog na bugok. Kapasok sa Malacanang at pumantay ang paa ni Lisa Tanas at ni Bangag at ni Tambaloslos, na panagot ang bayan. Pero dahil hinati nila, nagbayad sila sa Luneta, nagbayad sila sa EDSA, yung mga natitirang organic, yun yung mga nasaktan siguro, na nakipagbalyahan doon kanina sa Mindiola, di ba? Now what? Itong si Risa, matalubos, ang bilat nito, bulok na. Ayan, bagay sa yan, Risa. Ayan, sino pa ang mga dito? Itong si Noy Pioca, yan, ang mga bilat ninyo. Hayop na kabayo yan, sabi ni Antonella. Okay? Ang mga bilat ninyo, mabubulok na lang dahil sa kahirapan at mabaho dahil sa baha na naranasan nyo everyday. Mga bulag pa rin kayo. Yan. Ang bilat ninyo, yung mga nag-comment dyan, mga trolls ni Lisa, mabubulok sa kahirapan. At least ang bilat ko, fresh. I-censor natin, mga kababayan, fresh na fresh. Imported. Anyway, mga kababayan, ang ginawa nila to manipulate your emotion. Uy, andyan mga artista, laban para sa korap. Pero, mga kapalangga, okay? Itong si Nids Gomez, ang bilat niya, inuuod na. Yung mga bilat niyong inuuod, nandito pa rin kayo, magugas kayo ng bilat niyo. Ay, naku. Ano tayo yan? Ang bilat ko, ako'y Miss Dior. Ay, naku, ang tanga nyo pa rin. My God. Ang tanga. Sure sila, no?
Ito nga. Ang tatanga ng mga bilat nila. Fresh na fresh palangga, sabi ni Iglesi. O Iglesi, kumusta ka na dyan? Ngayon, para divide. This is divide and conquer. Para hatiin kayo. It's the same thing na ginagawa ng bilat ni Aimee na pati bilat ni Yata, binobotox. Lisa, sabi ni Brian J, Lisa, bahog bilat. Okay? So, ayun, mga palangga, speaking of bilatibay, okay? Ano nangyayari ngayon? Back to normal, mga kababayan. Parang walang nangyari. Okay? Ako ba ay mababaha ang bilat? Hindi. Okay? Ayan, ginorgor ko na yung mga bilat nila kasi mga troll sila ni Aimee Marcos at ni Lisa Tanas. O, tignan natin itong mga eksena. O, Nightline, bago ba to? Mass protest. O, mayroon pa rin. Kasalukuyang sitwasyon sa Meron Mindoro. pa ba nagpo-protesta? Parang wala na. Sitwasyon sa Nightline. O, ayan. Wala, hindi dapat nyo patapusin, okay? Ang buwan na ito na hindi nyo natatanggal si Marcos Jr. Tignan mo, kasabwat. Wala kasing suporta mga kababayan sa Ang key talagang player dyan, AFP, PNP. Men in uniform mga kababayan, kung kakala sila, wala na. Wala na ito sinangagba mga kababayan. Ang mga artista, di ba? Panagutin ang mga korap, very general. Sino? Drama Artista nga, no? Lalo na Angel Locsin ba? Angel Lopez? Ano ba pangalan? Aquino. Ay, Diyos ko Lord. Parang ginawang maalaala mo kaya. Ay, nako. Hindi man lang makasigaw ng Marcos resign. Si Lisa, si Tambaluslos. Ang sabi ni Yon Poy, nag-fireworks pa daw sa Malacanang. Ay, Diyos ko Lord, nag-fireworks pa. Wala nangyari sa malawakang rally. Dahil ang nag-rally, mga binayaran. Hindi organic yun. Makakaliwa, dilawan, mga artistang bayaran. Di ba? Mga artistang bayaran. Bukas sa pasok daw ang bagyo, baha na naman, sabi ni Angelo Villar. Keep safe, no? Keep safe. Ang matatamaan mga kababayan parang Batanes. Sininyo. Ang lakas. Sana yung mga bilat ng mga kaalaban, yan ang unang maanot. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.